5% babalik sa Treasury. Sinabi nga ng Pangulong Marcos, sa kauna-unahang sona niya, natatandaan ko sinabihan niya yung Department of Migrant Workers. Ito yung mga nagmo-monitor ng kalagayan ng ating OFWs. Ito yung Department of Migrant Workers na bagong-bagong gawa. Kailangan ma-digitize na ninyo. Kasi yun lamang kanyang mga certificate. Kailangan bang umuwi pa sila rito samantalang 3 buwan na nagtatrabaho halimbawa sa Germany o sa European Union, pupunta pa rito para kunin niya yung tinatawag na employment certificate. Pwede naman digital yan. Nangako sila. That was the first son of the president. Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala. Wala. Sinabihin pa ng DICT, makipag-coordinate ka sa DICT para sa ganun, magawa yan. First sona. Pangatlong sona yung narinig mo, itong kahuli-huli yan. Wala pa rin. Yung SIM Card Registration Act, ginawa yan for the safety ng may-ari ng SIM card. Pero nung lumabas yung batas na yan, Kong, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue yung pagpapatupad Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayo, DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayong departamento, pati kayo nahahack. Ultimo DICT nahahack. Kaya nga. Paano sila mag-i-implement? Dapat siya yung hacker dahil siya yung departamento na may kinalaman sa technology ito Kapag ka ikaw mismo ay nahack, paano ipangangatwiranan niyo? Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world. Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya ng pinag-uusapan natin. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ka ba mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating bansa? Magsimula tayo sa mga taong niluluklok natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan doon. Tama. Paano sa isang pamilya mag-ina halimbawa? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya lang magmula noong 1950s. Sila-sila lang din, pabalik-balik. Gusto mo ng pagbabago, RDR? Maghalal ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero 1 nagpapahirap sa atin. Maraming magagaling at mahuhusay at qualified na talagang nandyan para gumawa ng mga hakbang upang mapagaang at maibsan yung kahirapan ng maraming Pilipino, ng maraming kababayan natin. Maraming may gusto